Good morning, tara basa na tayo na ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 30 September 2023. Nandito na tayo sa ikalawang aklat ni Samuel. Panimula. Pakinggan yung mabuti guys yung yung pinaka-headings. Bago natin basahin yung buong aklat ng 2 Samuel. Yung pinagdidiinan talaga nito is kasaysayan siya ng Israel talaga. Pakinggan mabuti. Ang ikalawang aklat ni Samuel, panimula. Ang ikalawang aklat ni Samuel, karugtong ng unang aklat ni Samuel, ay kasaysayan ng paghahari ni David sa Juda, kabanatang 1 hanggang 4, at sa buong bansa kasama ang Israel, kabanatang 5 hanggang kabanatang 24. Ito ang malinaw na ulat tungkol sa pakikipaglaban ni David sa mga kaaway sa loob ng bansa, gayon din sa mga tagalabas upang mapalawak ang kanyang kaharian at mapatatag ang kanyang katayuan. Ipinakita rito ni David bilang isang taong may matatag na pananampalataya at maalab na pagmamahal sa Diyos. Katunayan, binalak niyang magtayo ng isang templo para kay Yahweh, ngunit ipinahayag ng Panginoon kay David na ang anak nito ang magtatayo ng templo. Ipinapakita rin dito kung paano nahikayat ni David ang kanyang bayan na maging matapat sa kanya. Gayunpaman, isinalaysay din sa aklat na ito na minsan siya'y malupit rin at handang gumawa ng di mabuti, makamtan lamang ang sariling pagnanasa at ambisyon. Ngunit nang iharap sa kanya ni Propeta Nathan ang kanyang mga kasalanan, nagsisising inamin niya ito at mapagkumbabang tinanggap ang parusang ipinataw ng Diyos. Ang buhay at ang mga nagawa ni David ay naging malaking pagpapala sa mga Israelita, kaya't sa mga panahon ng pambansang krisis at nang sila'y humiling ng bagong hari, ninais nilang ito ay magmula sa angkan ni David. Nilalaman. Alam niyo guys, yung panahon nila David, parang rin yan. Kung sino yung namumuno sa bansa natin, yun din ang famous. Katulad nito, naging hari siya. Diba? So, nilalaman, ang paghahari ni David sa Juda, chapter 1, verse 1 to chapter 4, verse 12. Ang paghahari ni David sa buong Israel, chapter 5, verse 1 to chapter 24, verse 25. A. Ang unang taon, chapter 5, verse 1 to chapter 10, verse 19. B. Si David at si Bathsheba, chapter 11, verse 1 to chapter 12, verse 25. Itong si Bathsheba, naging asawa rin niya to. Alam ko yung asawa ni Bathsheba, pinadala ni David sa giyera. Tapos naging asawa niya si Bathsheba. Kasi nagbasa na ako guys ng mga dating version ng Bible, kaya familiar na sa atin to. Letter K, mga suliranin at kahirapan, chapter 12 verse 26 to chapter 20 verse 26. Letter D, ang mga huling taon, chapter 21 verse 2 to chapter 24 verse 25. So, ibig sabihin hanggang chapter 24 lang yung 2 Samuel. Okay, nandito na tayo sa 2 Samuel chapter 1, ang pagkamatay ni Saul. So, naintindihan niyo na guys ang Bible talaga is kasaysayan siya, history. So, yun. Ang pagkamatay ni Saul, magbasa rin kayo para matutunan nyo rin yung nakalagay dito sa Bible. Ang pagkamatay ni Saul, 2 Samuel chapter 1 verse 1. Nagbagbalik si David buhat sa matagumpay na pakikipagdigma laban sa Amalekita. Tumigil siya ng 2 araw sa Ziklag. Verse 2, nang sumunod na araw, dumating buhat sa labanan ang isang lalaking punit ang kasuotan at puno ng alikabok ang ulo. Lumapit ito kay David at nagpatira pa bilang pagbibigay galang. Verse 3, saan ka galing?
Tanong ni David. Tumakas po ako sa kampo ng Israel, sagot ng lalaki. Verse 4, bakit? Ano bang nangyari? Tanong ni David. Umatras po sa labanan ang hukbo at maraming mga kawal ang napatay. Napatay rin po ang mag-amang Saul at Jonathan, sagot ng lalaki. Verse 5, paano mo na lamang napatay sina Saul at si Jonathan? Tanong ni David. Verse 6, isinalaysay ng lalaki ang pangyayari. Nagkataon pong ako'y nasa bundok ng Gilboa, nakita ko pong hinahabol si Haring Saul ng mga kaaway sa kanyang mga karwahe at kabayo, noon po'y nakasandal siya sa kanyang sibat. Verse 7, nang ako'y kanya makita, tinanong niya ako kung sino ako. Verse 8, sinabi ko pong ako'y isang Amalekita. Verse 9, pinapalapit po ako at ang sabi, hirap na ako sa kalagayan ito, mabuti pa'y patayin mo na ako. Verse 10, lumapit naman po ako at pinatay ko nga siya, sapagkat alam kong hindi na rin siya mabubuhay pa dahil sa kanyang tama. Alam ko guys, diba si Saul is, doon sa una natin binasa, siya mismo ang, diba, na-injury na nga siya. So, nung, ginawa niya, dapat papatay siya doon sa kanyang, tagadala ng kanyang weapon. Tapos, hindi siya diba? Kaya ang ginawa niya is sinaksak niya sarili niya. Tapos yung tagadala naman niya is nagpakamatay din. Bakit dito parang iba yata yung kwento? Kailan lang, nung nakarang araw lang yata natin binasa yun. O kahapon. O dali, bilis na. Basa na ulit. Verse 7 tayo. Nang ako'y kanyang makita, tinanong niya ako kung sino ako. Verse 8, sinabi ko pong ako'y isang Amalekita. Verse 9, pinalapit po ako at ang sabi, hirap na ako sa kalagayang ito. Sabi ko sa inyo ang kwento guys, basahin niyo ulit yung 1 Samuel chapter 31 verse basta yung buong chapter 31 basahin niyo ng 1 Samuel, kasi alam ko yung si Saul napatay na ng Filisteo, diba? Basta. Matandain kasi ako. Pero ito, hayaan mo na. Verse 8. Sinabi ko pong ako'y isang Amalekita. 2 Samuel na tayo ha. Verse 8. Sinabi ko pong ako'y isang Amalekita. Verse 9. Pinalapit po ako at ang sabi, hirap na ako sa kalagayan ito, mabuti pa'y patayin mo na ako. O tama to. Pero ang nga yung kanyang kumbaga guys, yung kanang kamay. Pero ito Amalekita. Verse 10, lumapit naman po ako at pinatay ko nga siya, sapagkat alam kong hindi na rin siya mabubuhay pa dahil sa kanyang tama. Pagkatapos kinuha ko ang kanyang korona at ang pulsera sa kanyang braso, hito po't dala ko po para sa inyo, Panginoon. Verse 11, na marinig ito, pinunit ni David ang kanyang kasuotan, gayon din ang ginawa ng mga kasamahan niya. Verse 12, tumangi sila, nag-ayuno at nagluksa hanggang gabi, sapagkat si Saul ang anak nitong si Jonathan at ang iba pang lingkod ni Yahweh sa bansang Israel ay nasawi sa labanan. Verse 13, muling tinanong ni David ang lalaki, taga saan ka nga ba? Ako po'y anak ng isang dayuhang Amalekita, sagot naman ito. Verse 14, sinabi ni David, hindi ka man lamang natakot na patayin ang haring pinili ni Yahweh. Verse 15, kaya tinutusan ni David ang isa niyang kabataang tauhan, patayin ang taong ito. Iyon nga ang kanyang ginawa. Verse 16, at sa harap ng bangkay ay sinabi ni David, ikaw ang dapat sisihin sa iyong pagkamatay, sapagkat hinatulan mo ang iyong sarili nang sabihin mong pinatay mo ang haring pinili ni Yahweh.
Tinamdam ni David ang pagkamatay ng mag-ama. Verse 17, dahil dito kumanta si David ng isang awit ng pagluluksa bilang alaala kina Saul at sa anak nitong si Jonathan. Verse 18, iniutos niyang ituro ito sa lahat ng mamamayan ng Juda, nakasulat ito sa aklat ni Jezer. Verse 19, karangalan ng Israel sa burol ay niyurakan ng mabuwal ang magigiting mong kawal. Verse 20, dapat itong ilihim, hindi dapat ipaalam, lalo sa Gat at Ashkelon, sa liwasan at lansangan. Kung ito ay mababatid, tiyak na magdiriwang ang mga Pilistiyong mga hintil ang magulang. Verse 21, ang lupain ng Gilboa, ang iyong mga bundok, hindi na dapat ulanin, nibigyan kahit hamog. Mga bukid may hindi na makapaghandog, pagkat sandata ni Saul ay sa iyo, nadungisan, na dati-rati makintab ngayoy balot ng kalawang. Verse 22, ang pana ni Jonathan nooy hindi nabibigo, ang kay Saul na sandata ay hindi na igugupo. Verse 23, si Saul at si Jonathan ay ulirang mag-ama, sa buhay at kamatayan ay palaging magkasama. Bilis nila ay higit pa sa agila, higit pa kay leon, ang lakas na taglay nila. Verse 24, mga kababaihan ng Israel, kayo'y magsitangis sa pagpanaw ni Saul na inyo'y nagparamit. Anong nagparamit, guys? Nang magandang kasuotang may hiyas na nakakabit. Verse 25, ang magigiting na kawal ay nabuwal sa labanan, ganyan napansin sa burol ng bumagsak si Jonathan. Verse 26, sa pagpanaw mo, kapatid kong Jonathan, ngayon ako'y nagluluksa, pagkat ikaw ay mahal ko at sa iyo'y humahanga, ang pag-ibig na ukol mo sa akin ay pambihira, mahigit pa sa pag-ibig ng babaeng minumutya. Verse 27, ang magigiting na kawal sa labanay na buwal, ang kanilang mga sandata ay wala na ngayong kabuluhan. So, bukas na itong guys, 2 Samuel chapter 2. Si David ay naging hari ng Juda. Balikan ko nga yung kahapon binasa ko. Balikan ko kaya yung chapter 30 ng 1 Samuel. Pagdating nila sa Siklag, dinigma na mga Pilisteo at nagtakas. Si Saul ang kanyang mga anak ay nabutan ng Pilisteo. Pinatay ng mga Pilisteo si Jonathan. Nagpakatindi ng labanan. Ayun, basahin nyo guys yung 1 Samuel chapter 31 verse 4. Kaya sinabi niya sa tagadala ng kanyang gamit pandigma, saksakin mo ako, yung tagadala ng weapon niya guys, saksakin mo na ako upang hindi na ako abotang buhay ng mga paganong iyon at paglaruan pa nila. Ngunit tumanggi. Diba tumanggi yung ngunit tumanggi. Ito sapagkat natatakot siyang gawin ito, kaya binunot ni Saul ang kanyang espada at sinaksak ang kanyang sarili. Pero dito naman sa 2 Samuel guys, nagpanggap yung yung Amalekita na siya yung nakapatay kay Saul. Di kasalanan niya, nag-lie siya kaya pinatay rin siya ni David. Bye everyone, God bless.